Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, tampok sa ating ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang bulag na taga Betsaida. At ayon po sa mga eksperto ng banal na kasulatan, ito lamang ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Marcos, kung saan kakaiba po yung pagpapagaling ng Panginoon sa lahat ng mga narinig nating kwento ng kanyang pagpapagaling o ng mga milagro ginawa ng Panginoon. Sapagkat sa ating Ebanghelyo ngayon, inilapit ng mga tao ang isang bulag at ang una pong ginawa ng Panginoon ay inilayo niya, itinabi niya yung may kapansanan, yung bulag, at kanya pong dinuraan ang mga mata. At tinanong ng Panginoon kung may nakita siya at sabi niya mayroon, pero para silang mga kahoy o puno na naglalakad. At muling ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay at dito naging malinaw ang lahat. Pinapakita po sa ating mga kapatid ng kwento ng pagpapagaling ng Panginoon na mayroon pong stages na unti-unting namulat ang mata ng bulag at nakita niya ng maliwanag ang mga nasa paligid niya. Ito ay para sa mga alagad ng Panginoon at para sa ating lahat na sumusunod sa Kanya. Ng Diyos ay gumagawa ng paraan para unti-unti rin na lumiwanag yung ating mga paningin at tunay nating makita ang Diyos at maunawaan sa mga karanasan natin sa buhay. Sapagkat minsan nabubulag tayo kasi sa mga kalungkutan, sa mga pighati, sa ating mga pagsubok sa buhay, sa mga problema natin, at tila hindi na natin makita ang Diyos sa buhay natin. Kaya po ang Diyos ay hindi titigil upang muli niyang imulat ang ating mga mata at makita natin na nariyan lang pala ang Diyos at hindi tayo iniwan ng Diyos. And so, the miracle of the healing of the blind man in Betsaida tells us that it is the Lord who continues to open our eyes and hearts so that we can truly see and understand who Jesus is and what He can do in our lives. And this episode of our gospel reading today is also a reminder na ang buhay natin ay mayroong ding mga proseso o stages. Kaya po pagpapaalala to na huwag sana tayong magmadali sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Ang mga bagay-bagay na gusto nating pagtagumpayan ay dumaraan sa proseso, dumadaan sa mga stages, steps by step, so that we can reach our goal. Sa buhay, kailangan natin maghintay, magsumikap, at higit sa lahat, yung magtiwala sa Diyos. Na huwag tayong magmamadali. Ng mga bagay na mahalaga ay dapat naghihintay, pinagsusumikapan, at ang lahat ng bagay na mahalaga ay mayroong proseso, may hakbang para marating natin yung ating goal, yung ating nais na makamtan sa buhay. Let us not be in a hurry, but let us have the patience to wait and to go through the process. So that by going through the process, we can tell to ourselves that we have gone through all these things and we are able to achieve our goal because we sacrificed, we exerted efforts, and we went through the processes. Huwag tayong magmadali. Huwag din natin kakalimutang magtiwala sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe.
sa Litao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.